Hi guys! Dito na naman tayo sa panibagong suggestion episode. Hindi ko na alam kung anong episode natin. Meron akong special guest for today's video. Kasi nagpo-food trip kami ngayon dito sa may Banawe, no? Sa may, anong pangalan nung ano? Routine Cafe. Routine Cafe. Okay. So, habang nagpo-food trip tayo, talakayin natin yung topic for today's video. Ang topic ay, as a millennial, anong tips or suggestions mo sa mga kapwa millennial na nahihirapan magkaroon ng savings? Oh, ang gandang questions nito, guys. Ikaw, sa tingin mo, magandang questions? Question lang? Question pa lang. May karapatan ba akong sagutin yung question na yun? Sa tingin mo? Wala daw akong karapatan, guys. So, paano kayo mabibigyan ng tips? Baka yung kasama ko yung magbigay ng tips ngayon sa ating suggestions, no? Sa akin, siguro yung isang tip ko, no? Natutunan ko actually ito sa kanya. Dapat, pag na-receive mo na yung sahod mo, unahin mong ibawas yung sa savings mo before yung gastos mo. Kasi at that, parang ang nangyayari is, yung matitira lang, yun yung pwede mong gastusin sa ibang bagay. At least, nakapag-save ka na. Meron ka pa ring savings. And yung savings na yun, hindi lang siya dapat isang savings. Dapat iba-iba siya eh. Party-partihin mo. Para sa travel, kung mahilig ka mag-travel. Tapos para sa, ano pa bang pwedeng ibang savings? Meron iba-ibang savings eh, di ba? Emergency savings. Yung emergency savings, hindi mo talaga gagalawin yun, di ba? So, party-partihin mo yung savings. Tapos, yung matitira, yun dapat yung panggastos mo. So, before pa dumating yung sahod mo, dapat, alam mo na, kung ano yung mga ginastos mo at ilan yung matitira sa'yo, di ba? Ikaw, ano sa tingin mo? Anong madadagdag mong advice Nalala ko doon? dun sa Rich Dad Poor Dad. Sabi, yun nga, it's best na kapag na-receive mo na yung salary mo or any income, sa businessman yan or sa work mo, yun nga, unahin mo na ilagay sa savings mo. Kahit maliit lang, kahit sabihin mo 10%, 20% of your whole income. Tapos, pag naisip mong, ay, kulang yung income ko or yung pambayad, yung natira para sa pambayad ng utang or what, kailangan, you have to make a way para magkaroon ng other sources of income para mabayaran mo yung mga kailangan mong bayaran. Tama. Diba? Mahirap pero dapat kaya. Parang ano kasi, pag inunan mo yung savings na ihulog, ang mangyayari is, napipilitan ka maghanap ng ibang paraan para mabayaran mo pa yung iba mong ginagastusan. So, ganun siya. Sarap. Sarap din ako. Dito kami ngayon sa Routine Cafe. So, yun yung tingin ko na ano. Tapos, siguro isa pa, mas natututo kasi kami ngayon. Dati nung mga medyo bata-bata pa kami, no? Siya lang talaga yung magaling mag-save. Ako, hindi talaga ako masyadong magaling. Pero, nakakatulong yung pagbabasa ng mga iba-ibang libro tungkol doon. No? Para mag-grow ka, mas matuto ka kung paano mag-invest, paano mag-save, di ba? So, yun yung mga tips ko na pwede kong ibigay sa inyo, guys. Pero siguro yung isa din sa na-realize natin ngayon, lately, mas important yung investment kaysa sa savings. Yeah. Kasi yung investment, like, passive yun eh. Passive income, oo, yeah. Na nag-i-incur ng interest. Ewan ko, mas risky pero gano'n naman yun, di ba? Yung the higher the return, the higher the risk. Yeah. Agree ako dun. Tama yun. Kasi nung mga bata pa kami, mahilig kami mag-travel eh. Conservative tayo, di ba? Mas inuuna namin mag-save. Parang, okay, ito yung amount na isi-save namin. Tatanggalin namin to sa sahod namin. Automatic ganito na agad siya. Pero ngayon, nung nagbabasa na kami, natututo na kami, mas magandang mag-invest. Hindi mo tatanggalin yung savings, no? Nandun pa rin yun. Pero, kailangan mag-add ka ng passive income mo. Para, kahit di ka nag-work or nasaan ka man, may pumapasok na pera sa'yo. Yun dapat yung matutunan yung gawin, guys. Diba? Yun na ba ang ating tips for today's video? Agree ka na doon? Thank you sa aking special guest mo. Hanggang sa muli, kakain muna kami.